May isang araw na tumahimik ang langit. May isang sandali na nanginig ang lupa. May isang oras na ang pag-ibig ay ipinako sa krus. Sa Jerusalem, nagtipon ang napakaraming tao. May sumisigaw sa galit, may umiiyak sa takot, at may nanonood lamang. Hindi alam na ang kasaysayan ay magbabago magpakailanman. Si Jesus ng Nazaret ay nakatayo sa harap ng bayan. Siya ang nagpagaling ng may sakit. Nagbigay ng paningin sa bulag, pumuhay ng mga patay. Ngunit ngayon, itinuring siyang kriminal, isinuot sa kanya ang koronang tinik. Hindi ginto, kundi sakit. Hindi karangalan, kundi kahihiyan. Dumugo ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi siya lumaban, hindi siya tumakas dahil alam niya, ito ang halaga ng pag-ibig. Ipinako ang kanyang mga kamay, ipinako ang kanyang mga paa, itinaas ang krus, dumilim ang langit, umugong ang hangin, at sumigaw si Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit nasasaktan, siya ay nagpatawad. Kahit namamatay, siya ay nagmahal. Lumipas ang mga oras. Humina ang kanyang hininga. At sa huling sandali, sinabi niya, naganap na, nayanig ang lupa, napunit ang tabing ng templo. At ang anak ng Diyos ay namatay. Inilibing siya sa isang libingan. Tinakpan ng malaking bato ang pintuan. Binantayan ng mga sundalo. Inakala ng marami. Tapos na ang lahat, nabaon ng pag-asa, nagwagi ang dilim, ngunit sa ikatlong araw, ang gumulong ang bato. Walang laman ang libingan, natalo ang kamatayan, nagapi ang libingan. Si Jesus ay buhay, isang anghel ang nagsabi. Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. At sa sandaling iyon, nagbago ang mundo. Dahil ang krus ay hindi wakas, ito ay simula. Pinatunayan ng muling pagkabuhay na mas malakas ang pag-ibig kaysa galit, mas maliwanag ang liwanag kaysa dilim. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At hanggang ngayon, ang parehong Jesus ay nag-aalok pa rin ng kapatawaran, pag-asa, at bagong buhay. Ang tanong ay hindi kung ano ang nangyari noon. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa katotohanan ito?